Libreng pabunot ng ngipin dito sa Hong Kong, paano maka-avail? Part 2. So, meron na po kong part 1, paano mag-register mga beno. Sa libreng pabunot ng ngipin dito sa Hong Kong, walang babayaran. No, pamasahe mo lang papuntang clinic ang gagastusin mo. Libre lahat, pati gamot. So, ngayon mga kabebe loves, natuloy na talaga yung operation ko sa pagpabunot ng ngipin ko. Bali, ang pinabunot ko pala, pasensya na kayo ha, hindi ko pwedeng i-pressure yung panga ko, baka dumugo yung tahi ko. And yes, may tahi po yung gums ko. Nung binunot yung ngipin ko, ay tinahian nila mga baby loves. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas, walang tahi-tahi. Pagbunot, pwede ka nang umalis, ganito, ganyan. Dito, tinatahi pa. At ang schedule ng pagtanggal ng sinulid is meron mga kabebe loves, mamaya i-share ko sa inyo, no? And ngayon nga mga kabebe loves, no, grabe, welcome back ulit sa aking channel. Ayan, grabe. Pasensya na kayo, masakit talaga yung pangako. Kahapon lang ako nagpabunot. Kahapon lang natuloy yung schedule ko. Bali, dalawa yung schedule ko na cancel kasi mga be, nataon siya sa bagyo. So, dalawang bagyo muna ang dumaan bago natuloy yung pagtanggal nila ng ngipin ko. Grabe. At gusto kong i-share sa inyo ang ganda ng nila dito mga kabebe loves. Ang ganda ng pagbunot ng ngipin ko. Akalain mo ha, kahapon lang ako nagpabunot pero ngayon medyo nakapagsalita na ako, nakakain na ako ng lugaw, no? Inorderan pa ako ng amo ko ng congee. Grabe. Pati sila kumain ng congee. Grabe, pati pag-smile, pagtawa, hindi ko masyadong maano kasi hindi pwedeng ma-pressure yung panga natin. So, ayun nga mga kabebe loves ko, sa mga gustong magpabunot or mag-register, meron po tayong part 1, paano magpabunot ng libre dito sa Hong Kong. Meron na po tayo dito sa ating channel. Tingnan nyo lang dyan. Ito po ay part 2 na ito. Sa part 1 is sinishare ko doon paano mag-register ng libre. So, ang details, lahat ng details andoon na po at may link na po kung paano, no? Nailagay ko na yung link sa description box ng video ko sa part 1. So, ngayon mga kabebe loves, no, magkano ba ang bayad? So, again, walang bayad. Free lahat, pati gamot. At don't worry, kapag tayo ay magpabunot ng ngipin is, meron po tayong sick leave. So, ito yung sick leave ko mga be. Yan. Kita ba? Ayan. So, mga be, ang sick leave ko is 3 days. Pero, hindi ko to binigay sa amo ko, pero pinakita ko sa kanila. Kasi sabi ko, ngipin lang naman masakit at mga kamay ko, nakakagalaw pa yung katawan ko, nakakagalaw pa ako. So, sabi ko, kasi alam ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng mag-sick leave mga be. Kailangan nila ako dito sa bahay. May mga importanteng gagawin ako, lalong-lalo sa pag-assist sa baby. Hindi pwede na hindi ako mag-work. Kasi wala yung mga amo ko at saka si Lola lang andito. Hindi niya kaya, no? Pagtimpla pa lang ng gatas, hindi nila alam. Ako talaga yung gumagawa nun, kaya hindi pwede na mag-leave ako. So, pasensya na rin kayo sa salita ko kasi hindi ko nga pwedeng i-push or i-pressure yung pangako, no? Para mabilis lang siya gumaling at ayaw kong i-pressure, baka dumugo yung tahi. So, meron po itong tahi mga baby loves, parang 4 yung tahi nito. At meron din akong schedule kailan ko patanggalin yung tahi nito. So, ganyan kaganda yung pagbunot ng ngipin dito mga kabebe loves. Talagang kanila, kumbaga, i-treat kanila ng maayos. So, maayos yung operation, pagkatapos nun, bigyan ka ng libreng gamot, at babalik ka doon for follow-up, check-up, ganun kaganda dito sa Hong Kong. So, government po ito at hindi po ito private kasi dati nung sabi ko sa amo ko, mga be, na
gusto ko magpabunot ng ngipin kasi hindi ko na talaga kaya, no? Kumbaga, disturbo na siya sa pagtatrabaho ko. Minsan hindi na ako nakakatulog. Kaya, ayun, sabi ko, kung avail ba sa insurance ko yung pagpabunot ng ngipin, so hindi pala. Ang avail lang dito is yung mga, kung halimbawa, ma-admit ka, no? Ang ngipin is out na po yan. Nakadepende sa insurance na kinuha ng amo mo. Pero meron akong mga nakikita, no, na libre, no? Binabayaran ng mga amo nila. Nagpapabunot sila sa private, no? Ibang, ano yun, ibang experience yun. Siguro, mapera yung amo. So, tayo dahil medyo hindi ako nagbibigay ng problema sa mga amo ko. Inoferan ako sa private pero ayaw ko. Sabi ko, kasi naka-research na ako na merong ditong public na libre. So, ayun yung sinabi ko sa kanila at hinanapan ako, mga ka-labs, paano maka-avail ng libre dito. At ito nga, may sinend dati si among lalaki sa akin na link, paano mag-register or paano mag-avail ng libreng pabunot ng ngipin dito sa Hong Kong. At ito nga siya, mga bio. So, ayan. Sinend ito June 25, 2025 sa akin. Matagal na siya. At kahapon lang naging successful yung pabunot ng ngipin ko. So, ang tagal kong nagtiis, diba? Kasi nga, yung dalawang schedule is na taon sa Baguio. So, hindi close yung clinic. Walang magbubunot ng ngipin kung kahapon lang talaga natuloy. So, mga baby loves, dito po, kapag nagpabunot kayo ng ngipin, ang good, kumbaga, magandang balita is meron tayong sick leave. Depende kung i-avail mo ito or nakadepende sa sitwasyon nyo ng mga amo nyo sa bahay nila. At mga may libreng gamot. Ayan. Bali 3 klase ito. Ayan. So, bali na inom ko na siya. Ayan. Pangalawang araw na kasi ngayon. Ito. Ayan. Mga libre to. Wala talaga akong bayad ni piso. No? Kasi yung pamasahe ko papuntang clinic is gamit ko yung card nila ni amo. No? Octopus nila. Wala talaga akong gastos. And ito is yung schedule ko, mga o yung araw ng pagbalik ko doon. Yan. Yan. Kita ba? Araw ng pagbalik ko doon para tanggalin yung sinolid. So, bali sa 10/10/2025. Kumbaga, October 10. So, 1 week sobra. Kasi, 10 days. Kasi 1 na bukas. Ay, hindi. 9 days. So, ayun siya mga ka-baby loves. Ganun lang po kasimple magpabunot ng ngipin dito sa Hong Kong. Makati yung ilong ko, masakit yung panga ko. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. So, sa mga gusto magpabunot ng libre dito sa Hong Kong, mga ka-baby loves, ilagay ko yung link dito sa description box ng video na ito. And kung paano mag-register, tingnan nyo po yung video ko sa part 1, mga ka-baby loves, no? Paano magpabunot ng libre dito sa Hong Kong, libreng pabunot ng ngipin, no? Hanapin nyo lang yung video dito sa ating YouTube channel, mga be. At sundin nyo lang yung mga step by step paano mag-register. Nakalagay na po doon sa video na i-share ko na po lahat doon. So, kung may gusto pa kayong mga itanong, comment lang kayo dyan sa comment section at sasagutin ko yan mga ka-baby loves sa abot ng aking makakaya. And for now, konti pa lang yung subscriber natin mga bebe, no? Kaya kung ikaw ay magko-comment dyan, is masagot ko kaagad yan mga ka-baby loves kasi mapapansin kaagad natin kasi nga wala pa tayong maraming mga subscriber. And grabe, kung baguhan ka pa lang dito sa akin channel, don't forget to subscribe my YouTube channel mga be. Maraming salamat at goodbye sakit ng ngipin. Mag-avail na kayo para makafocus kayo sa trabaho, no? Makatulog kayo ng maayos, no? Wala nang problema. Kaya ko, mga nakaraos na rin sa wakas, mga be. Kailangan natin yan, patanggalin yung ngipin natin. Alam nyo ba, mag-share na lang ako ng experience ko kahapon.
Mga be, ang sakit-sakit talaga kahit na may anesthesia. Mararamdaman mo talaga yung pagtanggal sa ngipin. Kasi yung sa akin, napakahirap. Nakita niyo ba? Nagkaroon ako ng sugat dahil nilagyan nila ng lock dito para yung ko mag-open siya. Hindi ko siya ma-close yung mouth ko. Kaya nagkaroon ng sugat. Ayan. Pero okay naman kasi may gamot na binigay sa akin. Ang hirap tanggalin ng wisdom tooth sa totoo lang. Tapos talagang, kumbaga, todo ingat sila sa pagtanggal. Kasi nga, yung wisdom tooth pala natin is nakakonek sa ugat natin dito. No? May ugat dito sa panga natin na napaka-importante na hindi talaga siya magalaw. Kasi kapag yan ay magalaw, parang may stroke ka, hindi mo magalaw yung, kumbaga yung dito mo, hindi mo siya ma-open. Kaya, napaka-complicated talaga ng pabunot ng wisdom tooth. So, grabe mga kababy loves, ingat tayong lahat. Grabe, mag-toothbrush, alagaan yung ngipin para hindi kayo magaya sa akin. And God bless us all. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you.